daw. Makumpagita. Iyapo na lani, mga panguasa namin. Noy nero mo ruma to maserebra na interong mundo o ato kagita ng kaya na ni Jesus. Kamumi to iyaw itindagan na interong mundo i Jesus to mapatul no ka patul to perfect leader to matulong ana patul to divine Yahweh Diyos nudutan sa ngayaw ako iyaw nga na pinakaligan na totolay ipatolay to perfect awan to siga no ari puro mapya pagayaya tag-gobyerno. Yung celebrate niya po, ikaya na ni Jesus. Ipagayaya ng mundo, mega po, kasi mittal ipromesa, tugumamalya, mangindu na totolay to fusto, tayo entero mundo. Ngayon po ang bumito, ya lamang imamakapya, idaluri na rikunasi takwa ni Jesus tuyafo na anak ko mamanyat si kami ari ako. Sa waya po, panuan na kami ng Espiritu Santo tapay tapunuli tapos celebrami kaya na nayafo Jesus ay mas masingami i-future me mas masigami na importante tawet utog na dalbong tawet ang patolay to temporary ay masigami ifusto to patolay to eternity. Bendisyon nga mo ako katatanitan ni kami bendisyon nga mo ako nga aming iparte na pagdayaw mi itang lugaring taubobog mo to yung miginang ngayon nagin ako ipakimalo bitan ni Lord to pakarenuan na kami pakoman na kami tapi tapunduri ko kepon na yan mi tarungan yung ipakimalo mi tanganan ni Jesus. Amen. Matibig ay nala Psalm 100 Salmo 100 unawin karapatan na makaisyo ka mo kay Yafu si kamong amin nga kamarapunan kay Yafu ay eno nga si kapagayaya nga tayrayawan umay ka mo nga makansyon kaarubang na ang makapagayaya ang kansyon nila. Amuan no, tuyafu ay Diyos. Yaya inamarato nitam, ay kukuha na itam. Sintam itotolay na, ikarnero ira nga ina karonan. Tulong ka mo, tatrangka na templo na, tulong ka mo, nga magbalo-balo sa umay ka mo, magdayarayaw sa arubang na, magpalubalo, ang nakadayarayaw kamusa. Tayafu ay mapya. Mananayon ipangaya na, ikikatalo na, ay ate mo. Christmas po, announcement, the Paul Mesimuto Youth Convention, sa ngayon po, December 28 to 30. 31, makastan nung namin ay maka-attend, especially the youth ira to ano pa na-experience na convention.
Jesus na ginamit ko na makasta o iya itong ipo po iya po. Ay, ito na makasta. Kaya ko yan itatay itong parte na I shot na. Did you know that your baby boy will someday rule the nations? Kaya ko ito. Kasi ito kay parte na mensahe. Kasi ang hinahangat ko bago magtapos ang Christmas Eve, ang celebration, ay ang ating dakilang Jesus, ang ating Panginoon, ay maitatampok sa ating kalagitnaan. Magsisimula po dito sa kongregasyon ng CPCC sa buong Kabagan, Isabela, Region 2, hanggang sa buong mundo, sapagkat alam po natin na may karibal ang ating Panginoong Jesus kapag Christmas season. Ang kanyang matinding karibal ay si Santa Claus. Ngayon, ito ang aking pagkakataon to push back. Kasi sa mundo ay medyo pumapantay na si Santa Claus kay Jesus sa Christmas. Kaya kung napapansin po natin sa nakalipas na buwan hanggang ngayon ay talagang ang nais ng puso ko ay ang ating Panginoong Jesus ay nadadakila at napaparangalan sa kongregasyon po natin. Ikaya katwag kasi medyo paskan na itututang meron nung kani Jesus kontra tutu na kultura to wala naman sa Biblia. Amerika ay kahit mga Kristiyano, may mga Santa Claus sila sa bahay nila. Kasi ang filosofiya nila ano lang naman yan, tradisyon, kultura. Subalit sa atin, ang ating prinsipyo, hindi po natin hinahayaan na ang kultura ng mundo na hindi base sa Biblia ay pagpalitan ang katuruan ng Iglesia. Bagkus ang Biblia ang dapat magturo sa mundo upang palitan po natin ang kultura ng mundo. Problema, pati anak ko, gabi Santa Claus na. Mga anak ko, galing signal. Kasi nga ako muna sa Iglesia, may post ni Rish. Allah, mag-polis dati. Kasi kanila, kultura na naman. Ngayon, dito, hindi po natin tinatanggap yan. So, ibig sabihin yan, dahil ang Santa Claus ay hindi biblical, at alam po natin na may posibilidad na mas ito siya ang magkikilala ng mga bata bilang hero imbes na Jesus. Kaya dito, sa church po natin, sisimulan na po natin ang ating laban dyan sa hindi tamang katuruan. Balik na gawin natin ay tutuliksain po natin yung katuruan na yan.
Ngayon, ibig sabihin yan, bukas ay susugo ang mga deacons sa lahat ng bahay ng mga Kristiyano. Kung may Santa Claus kayo, ipako-confiscate ko. Mag-confiscate ka na yung Santa Claus no. Ngayon, kung wala naman kayong Santa Claus, pero meron kayong nakaapitin na mga bedyas, pati yun, ipako-confiscate din. Ngayon, kung ayaw niyong ibigay at niyayakap niyo yung katuluan na yan, tatanggalin ang pangalan niyo sa CBCC. Amen? Seryoso ang tagyaw. Kurga, importante. Kung na po, tiyempo, taday ito, kaya ko ito, ibatan mo. Hindi pa masyadong refined itong quotation na ginawa ko. Pero, totally tiyempo, ma-refine nyo. Quotation to ginawa ko this Christmas Eve. Do not wait for Santa Claus to come and fill your sacks. Instead, seek Jesus Christ the Lord to fill your hearts. Medyo iba't tatangya ito na ano yan? May IPR yan, Intellectual Property Rights. Hindi pwede kopyahin yan. Quotation na CBCC at Christmas yan. So, uulitin ko po this Christmas Eve, we will not wait for Santa Claus to come and fill our sacks. Instead, we will seek Christ the King, our Lord, to fill our hearts. Amen. Kaya nga po, naririto tayo sa huwit gabi sapagkat we want to experience the touch of the Lord. Amen. Naririto tayo ngayon sapagkat gusto po natin maranasan ang mainit na yakap ng ating Panginoon. Gusto po natin maranasan ang pag-ibig, ang kadakilaan ng pag-ibig ng ating Panginoon. At kung nautucheck ko, dito po natin masusumpungan ang ating Panginoon. Hindi sa labas ng iglesia. Hayaan mo muna, yan i-party tayo, yan i-reunion, aninaman ang klase ng party, hayaan mo. Yung pinaka-importante, mas makasta i-karanasan na makasama po natin ang ating Panginoon at mayakap po natin siya anet ang masimoto ni John. Amen? So with the gabi, ikito tumanat na kitang bibigyan kang tulong niya. Yung ay lalaka Matthew chapter 2. O yung tayo sa microphone. Alright, thank you. Matthew chapter 2. Daya na si Jesus at Bethlehem na tatay ng ili na probinsya ng Judea, galit ang kapatulog ni Herodes. E gagapatuloy na tiyempo, itutulay na natigyan mo, tambayin ng tapitubitun. Nagkafuda na utas sigato, ang nabilay na sa Jerusalem. Sitaw ityan ng nailanapin na patul na Hudyo iran. Kontra niya po. Nasingang mitas sigato, ipitun, nalipitpuak, natakilala, nandikaya na alam.
Yatong tumbinay kami tao, tapero dayarayawag ni Yaya. Tuita na dumugyaw ni Patol Herodes na gulong Yaya to angit ang namin na taga Jerusalem. Di pagal na namin idarakal na papari ang bestro ila na top alan yavunan nila. Si tao ikailakan na Kristo si Wipag ina ta ili na Bethlehem ta Judea tayaw initura gari na profeta. Sikaw Bethlehem tadabon na Juda arito sikaw ikalinakan tadarakal nga ili-ilay ta Juda tabagafundo kan ikaw itatay nga maburay nga magipolo ta Israel nga totole. Di pagal ni Herodes ta sinagutag mo danuri itaga sinagtu anan niya ko nilano kandi inipalatwag nuri nga bitun ay silog na ira tapet lahem nga kunna eno talakurgan nga aleran no sitaw ityan napin sa kaulong maleran no ipakan na muluyakan tapeno umahinga na pa umatayrayaw sa ali pa kaginada kinaginag patuloy nalaw iragana ay nasinag na magana tagkalat na yuri ipitod na nasinag na tasigat to kuro ka nagayaya ira na nakasinag ulitaw na biton tagirolo na ira at kalugar na dyan napin si Milong irtapalay ay napakasinag na taping to ange kani Maria Gayela na napalintugan ira na nagdayarayaw ka ni Jesus dilawad na irigalo na gulawan insenso anambira ay dito pundasa tulit na naloli at ilida tanakuan na nadalan inilagad na mega fota pinilin ira ng Diyos tatatageno tuari ira na manoli kani Herodes yaw iuvog na yafo makimano itang magkumbag gamitan niyo ofo kindaw nito idan na kami ito nalan na sirip apeno malipawa ni lagyan mo gamitin po ninyo Panginoon itong inyong abang lingkod na daluyan ng inyong pagpapala na nasa natin at hayaan po ninyo Panginoon na maihayag ang katotohanan ang inyong katuruan ang inyong prinsipyo at maintindihan po ng inyong mga lingkod sapagkat ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ito bang itang taon na Christmas season number na travelers sa US airports ay nagdoble. Tagkalo maggasto tudagal. Many are spending considerable amounts of money in a quest for happiness. However, researchers have found a somewhat surprising outcome. The joy felt during vacations, yung ipagayaya at pag-ilapatang tapakasyon, tends to fade away swiftly. Mabit lamang pagwawan. Once the holiday is over, most people revert to their baseline happiness levels within just a few days. So, kapansin, no? Ako check mo, at kami mabiyahe, pagpakasyon, ang pumupunta saan. Gusto na magaling to pagayaya, pagtuloy na, yan itong no Christmas season, yung itaga Manila, tulong at Tabanan,
especially noong 23-24, walang masakyan. Awan to bakante. Kung minsan nung araw, maski nga na center seat, maski nga naman ang tagga, basta makalagpe ka lamang. Ay, yan itong kaya na tuloy huwag. Tamang tiyempo. Kasi kaya natin magkaranas to kakaibang karanasan. Kabalin na dulugpeng ka na sa nabalin nga holiday, and most people revert to their baseline happiness levels within just a few days. Then, ikikit lang to ano rin na urog to patolay. Then, happiness evaporates as daily life resumes, leading to feeling of post-vacation blues as the effect of dopamine wanes and reality sets in. So, ang effect na yung isang magpatay to energy, medyo mag-tie down na maksa ka yan ipagayaya mo, ipagayana na mawalagi at ang gani back to normal. Abot ang mapay Christmas akan to normal. So ano na pala yung Christmas, naganatan to back to normal. Amerika, meron po silang ino-offer para malunasan yung post-vacation blues. Naganatan to post-vacation blues. Kasi pagkatapos ng bakasyon, panlagbeda, i-research survey, pasigang po pagkalang pintuan, mamaya ko po ng panpuntan na photo. Ayan, i-research. Pagkatapos, especially kung yung pagkatapos na ibaleta, mamaya po na yan, itakilang pa po, gaganalat ang balungkot umot. Kaya, meron silang ino-offer, inaano, nakalunasan para sa tinatawag na post-vacation blues. Ngayon, Jesus remains the singular pursuit that eternally satisfies the soul, and He is the only endeavor that holds eternal significance. Nung namin ito ay magbiyahe, magalito karanasan, mag-asta to siguro, magsisinang na kaibigan, magkasisinto mag-asta to kanan, tapunaw to tiyempo, mag-enjoy ta. Holidays, tanawan ni Jesus, sa kawan nulog pera, amuda to eka-void, eka-emptiness, tulad ng lagi kong itinuturo sa inyo, you can never find true happiness outside of Christ. Kamu maranasan kurupto pagayaya at labas ni Kristo. Yan tuktukan na yung ito doli. Nothing in this world can ever take the place of Jesus in your life. Awan tukadno to awayan at alyan ipapel ni Jesus tapatuloy ito. Yan itong igafo na tutagyan pa ng Christmas, kahit ang tagyas, takata ng madyas, kinantam mo po akong naiyak mo, matukaltam iiyak mo, matekatam tukal lang itrono na iyak mo. Yaw, imamang kontento tani ko. Yaw, karanasan. So si Jesus naman, makayawa to kakontento ka. So while some may treat the Son of God with disregards, a wise person finds deep meaning and purpose in building a relationship with Jesus. Kaya kanto Christian, kaya nga pinapalitan nila ang Merry Christmas ng Happy Holiday.
nagpaniwala si Jesus. They are treating Jesus with contempt. Iyak na lamang si Jesus. Ano da awayada enjoy ang holiday to the max, to the fullest. Paski awan si Jesus. Yatong ay kaulapan. Kaya kapunta, if gusto, to pagalegan, to pagayaya, ay si Jesus lamang. Yaw ikaya ko ibilay ng sorry, Christ the King. So yan na magayaya nga kayo shock. And did you know that your baby boy will someday rule the nations? You ready? Christ the King. Christ the King, the most significant person in life that every wise person on earth should strive for. Kristo na patul, yung pinaka importante to hangarin pagpatulay to kada bright tutulay mo sito tutulay tautong nagtapon dapat yayain idagdagan. So, ikatanungan ngayon takatakita tayo dito, ano ba iparsot mo ng life? Ano ba ang pinangarap sa buhay? What is your dream? Your greatest ambition in life? Egaman i-dream mo. Egaman i-pinaka-grande mo ng buhay. Huwag po natin kalimutan that the most valuable person in life, that every wise person on earth should be strive for, ay si Jesus. Kaya nga, yung mga wise men, yung mga magi, at kafuta is, mas kinuandikayo na di parsuda si Jesus, kaya kafuta ito na ito. Tatlong bagay ang nais kong imahagi ngayon patungkol yan. The most significant pursuit in life that every wise person on earth should strive for. Number one, He is worth sacrificing for. Si Jesus ay worth sacrificing for. He is deserving of worship. Those who seek Him will find Him. Those who seek Him will find Him. So papilitan ng si Jesus ay worth sacrificing for. Kada tatay tanitang ay igan-iganlo itong pinapahalagaan na bawat isa po sa atin. Meron po tayo pinapahalagaan sa puso natin. Depende po sa pananaw natin sa buhay. Kahit na kanayong kikit po tayo mo, the way we see life shapes our life. How we define life determines our destiny. Samoye, no anni imabiyatan nono mo, depende ta exposure mo ka ni Jesus, ta Bible, o no, awang exposure mo to world. Eh, yan ang ipinapahalagahan mo. Kada tagdita nitang kaya na pinapahalagahan na. Ay sa mga kung isang bagay ay talagang mahalaga sa'yo, napaka-importante, eh, alam po natin, hindi po din sa ating kalaman na ang tao ay handa siyang magbuwis ng buhay o
upang makamit yung isang mahalaga sa kanyang puso. Amayada itay